Okay, naikabit ko na siya ng maayos. Sarap na lang. Yun. Nice and clean. Welcome back to another episode. Bago tayo magpatuloy sa biyahe, samahan niyo muna akong ayusin at ikabit ang mahalagang mga bagay na kailangan ko sa loob ng camper van. Lahat. Magkakabit tayo ng electrical outlets at maglalagay din tayo ng fire extinguisher para in case of emergency, wala tayong worry. Gusto ko malaman nyo na hindi lang ako palagi ang nagde-drive ng van. Nakakapagpahinga naman. Pero yun nga lang, walang tulugan. Tulog ka na! Ano ka diba? Ano makakatulog yun oh? Bakit? Kalahating mata ko tulog. Oh. Kaya mata ko nakasubaybay sa'yo. Kaya ko to! Hindi nga eh. Siyempre yung problema, kaya mo, ako hindi ko kaya. Takot ka? Tinatry ko namang matulog. Tulog ka na! Kaya ko to, dahan-dahan lang naman eh. Dahan-dahan ang alin? Takbo! Ah, okay. Akala ko dahan-dahan ang pagtawid eh. Buti na lang talaga yung ganito, no? Maganda rin pala pag pamisa-misang kasama ka eh. Training to sa'yo. Kasi kung in time, desidido ka na talagang May aso! pag nakapag-decide ka na willing ka nang umitim talaga, isasabak talaga na sa malalayo. Basta siguraduhin mo lang na kahit malayo yung biyahe at natutulog ako, safe tayo. Oo, safe ka. Maniwala ka sa akin. Talaga ba? Oo nga. Nervyoso ka kaya? Nervyosa ako. Pag angkas mo ko. Pagpakaero kaya ako, hindi. Van? Bakbak? Hindi, motor. Ah, sa motor? Oo, sa motor. Kinabahan ba ako? Kinabukasan sa camping site, kami mga lalaki ang nakatoko sa pagluluto. Ay! Kasi yung mga lalaki din eh. Kayo na magluto dito! Breakfast ko. Solid. Tuyo, itlog na malat, sinangag na kanin. Sobrang dilim na ng kalangitan. At kailangan na namin munang umuwi. Inabot na tayo ng bagyo. Ito yung sinasabi na ng bagyo. Bagamat hindi naman malakas yung hangin, pabugso-bugso lang yung malakas na hangin. As in talagang nandadamba yung hangin ngayon. Yung ulan, lumalakas na rin talaga. Meron tayong konting problema. Maliit lang naman na problema. 4x2 lang kasi yung van natin. Yung akyatin dito, madamo ba? Sana hindi dumudulas yung gulong natin pag umaakyat tayo. Kasi may katarikan lang din konti. Pero kaya naman yan. Kailangan lang maglakad ng mga kasama natin sa taas. Mag-abang ba para maiakyat natin tong van. Para maiwasan yung pag-skid ng pag-ikot na mabilis na magkakakos na dumulas. Matanggal ba yung mga damo. Anong bagyo to? Bagyong Egay? Para kay mga birin dyan ah. So ikaw bro ay magmumotor na no? Hindi ka mauna? Maligaw ako. Kailangan natin bumalik na malolos. Meron lang akong ayusin sa loob ng mga outlet ng kuryente. At may asikasuhin lang ako. Pero once na naayos yun, biyahe agad tayo. Palipasin lang natin itong bagyo na to. Ilagay na agad natin sa L. Pansamantala nating iwan muna yung 5558 campsite. Dito yan sa Cavite. Gusto ko lang magpasalamat. Ano ulit pangalan mo bro? Jomar po. Si Bro Jomar ang katiwala dito na posibleng siya yung maabutan nyo. Tumatanggap pa kayo bro ng walk-ins? Oh, depende po pagka hindi kami fully book, natanggap naman kami. Kapag kayo ay nag-walk-in, siguraduhin nyo sa panahon ngayon, weekdays kayo pumunta. Siguradong makakatuloy kayo dito. Tapos pagdating nyo sa gate, hanapin nyo lang si Bro Jomar at siya na ang mag-assist sa inyo. O paano? Apo. Maraming salamat ha. Tsaka kay Sir Ralph, hindi man namin ikaw nakita, maraming salamat sa pagpapa-unlock na tumuloy kami dito. Kailangan lang umuwi kasi nga may paparating daw na bagyo, di ba? Opo. Napakaganda ng place, babalik tayo dito. So again bro, maraming salamat. Thank you. Bro Jomar is the key sa gate.
Sige. Pag kayo pumunta dito, tuloy tayo sa biyahe. Sana hindi mangamoy ito. Sinara ko kasi yung roof tent ng basa. Kasi no choice naman, ang lakas ng ulan nung tinitiklop ko. Nag-stop over muna kami. Yung mga kasama ko nandun sa tindahan ng mga prutas. Merong durian dito. Durian ng Luzon. Nasa Laguna tayo. Ang Laguna, kilala sa pinya. Pero nagsimula na rin sila magtanim ng mga durian dito. So, meron na tayong durian ng Luzon. Pero namimiss ko pa rin ng durian ng Mindanao. Iba pa rin. Ngayon, dito natin mapagkukumpara kung ano nga ba ang masarap. Durian ba ng Mindanao o durian ba ng Luzon? Pero kung ano man ang kakalabasan, all in all, durian yan. Masarap pa rin yan. Nagkikrave talaga ako sa durian. Ano? Binuksan na? Weh! Sasabutin ng kamay? Ah, sasaluhin ko ng kamay? Magbayad na lang ako. Boom, ayan yung amoy. Oh my gulay. Para walang dito na. Saan po nagaling ang mga binihi po ng mga durian dito sa Laguna? Ginagrafting nila yan. Sarap. Pero wala po tong history na kinuha yung mga buto galing Mindanao, Davao? Davao din galing. Ah, Davao din? O yun pala, nilipat lang pala ng... Ginagrafting lang nila eh. Yung buto niya sisibol yun. Oo. Ginagrafting nila yung galing sa Davao na sinusok. Oo, para kumbaga hindi na buto. Oo, Yung hindi galing sa buto. ano na siya, ililipat na lang sa lupa. Tikman natin. Si Prisha, ayaw na ayaw dati sa durian. Diba? Pinili ko lang siya na sabi ko, tikman mo. Nung pumunta kami ng Davao, nung natikman niya, abay gusto araw-araw may durian. Kasi mabaho talaga to pag hindi mo trip. Pero sa mga nagustuhan na yung durian, mabango yung amoy nito, di ba? Tayo na? Pag dadaan mo sa Davao, bango kahit amoy durian sa iba nababahuan. Ito medyo nabubulok-bulok o ba? Hindi. Yun nga yung masarap eh. Yung medyo na mukha siyang nabubulok-bulok. Ayaw mo lang. Oh God. Mga adik ko sa durian tay. Ngatal ka sa durian, take out ka pa. Durian is life. Durian is life. Ano kaya kung merong makasakay sa akin sa van, no? Oo. Tapos ayaw May ng durian ka, oo. Mag-iis ka, di ba? Oo nga, no, gusto ka sa durian. Kung ayaw mo sa amoy ng durian, bumaba ka. Pero saan ba talaga yung ng Bagyo? Saan ba talaga yung pinaka Visayas? Luzon yata. Luzon? Ayan na yung Bagyo. Sinalubong na tayo. And we're back in Bulacan. Ganun natin katindi natakasan yung bagyo. Pero binaha pa rin talaga tayo. Dahil nga medyo tumataas-taas na rin yung araw. At ilang araw din kami na nakakulong lang dito. Sinuong namin yung mga baha sa kabilang bahay para i-safety yung mga motor natin. Si Daddy Spike lang ang naiuwi dito sa apartment. Yung mga motor doon, yun naiwan. Saka may mga first timer din na nagsabi sa akin na wag mo munang papaanda rin yung mga motor. Kikwento ko lang habang nagre-ready tayo ng lunch natin. Okay, may nagpapa-shoutout dito. Bigyan niyo muna ako ng moment dito sa amin. Aalis din naman tayo. Shoutout muna kay Hana Zablan, Marcus Zablan at Anika Zablan. At saka kay Kuya Bernard, tsaka sa apo niya si Storm. Pakita ko sa inyo yung video nung talagang sinuong namin yung baha papunta sa kabilang bahay namin. Talagang yung L300 hindi na makita yung gulong. Mapuntahan lang namin at si Hana is kinuha namin sa kabila kasi nga pinasok na talaga yung bahay namin. Yung mga sofa namin basa na, yung mga paanan ng mga cabinets namin basa, so masisira na talaga yon. Tanging ref lang ang naiangat namin sa lamesa kasi syempre electronic yun eh. Masisira yun. Yung mga sofa na yan pwedeng patuyuin o kung masira man talaga edi bumili lang ng bago pag may pambili na. Binahaman yung barangay namin ng sobra-sobra na hanggang ngayon ilubog yun.
ay papasalamat pa rin tayo sa Diyos. Siyempre, walang napano sa pamilya. At okay naman. Binaha lang, pero at least safe lang lahat. Si Watod okay naman. Ang inaalala ko lang yung mga tent na sana kung araw na, bubuksan ko ulit yung tent para tumuyo ba, sumingaw. At basa yung tent baka kasi mangamoy. Tapos bago tayo umalis ulit, may mga ikakabit lang ako sa loob ni Watod na mga extension na outlet galing sa Bluety. Maraming sasakan ba na pag-aaralan ko sa biyahe kung ano yung pwedeng gawin na mas accessible yung mga saksakan at kung ano mga dapat dalhin, ano yung mga hindi. Nalalaman natin, natututo tayo. Tulog pa si Hana, pero gusto namin pagising niya meron ng favorite na inihaw niya, liampo. Kung pwede rin dalhin tong ihaw na to sa kaso lahat naman ng mga camping sites may mga ready naman na Ang sarap lang talaga ng ganito. Mas napapayapaan ako sa mundo ko ngayon kaysa sa dati. Itong bagay yung mga hindi ko nagagawa. Sobrang active ko sa motovlogging. Yung mga normal na mga normal na mga gawaing bahay gusto kong gawin, hindi ko na nagagawa. Ngayon, nagagawa ko na. Pero tulad nga ng sabi ko, magmumotor ako. Gusto ko lang sabihin sa inyo na meron akong upcoming na Philippine Loop very soon with motor ni Juan. Pero konting episodes lang yun. Hindi lang ang bukod tanging event ng dito sa YouTube na bibigyan ko ng daan na i-upload dito sa ating YouTube channel. Pero after nun, ganito ulit tayo. Pero bare months pa yun, matagal pa. Unang harvest sa farm. Namimiss ko tuloy si Admin Josh. Napakagaling mag-ihaw nun Napapalayab niya yung mga ganito Flame grilled ng mga liempo. Sakay. Iniisip ko kung saan ko ilalagay ito Anyways, good morning ulit sa inyo mga first timers. Panibagong araw na to. Mamayang hapon or mamayang gabi o mamayang madaling araw, tuloy tayo sa biyahe. Aalis ulit tayo, babalik ulit tayo ng South Luzon. Pero sabi ko nga, meron ako mga ikakabit dito. Especially, ito, napakahalaga nito. Itong fire extinguisher na. Naghahanap lang ako ng spot niya dito sa loob ng van na accessible siya malapit sa lutuan or sa may pintuan. It's either dito ko siya ilalagay, kaso medyo sasagabal yan kapag may pumapasok dito, higa baka mauntog, or baka ako dito ko ilagay banda, dito banda. Madali lang man ikabit ito, isuscrew ko lang. Ito, iiwan ko na to para may tulugan na maayos dito, may space. Tapos yung upuan is dadalhin ko ulit itong upuan ng Primax at saka ng Kobe. Manipis lang naman yan, magaan. Hindi na muna natin dadalhin to. Pero syempre, kapag malapit lang ang biyahe ko, dadalhin ko yan. Pero sa ngayon kasi medyo matagal tayo sa labas. Matagal tayo sa kalsada. Ito muna dadalhin ko. Tsaka yung altitude chair para yun sa anak ko. Kakabit ko muna to dito. So tingin ko dito na. Mas okay dito or dito. Malapit dito. At pagkatapos nyan, ay ikakabit ko itong mga extension provide ni Coffee Break PH dati nung nasa kanya pa yung van. Unahin ko muna yung fire extinguisher. Ilapat ko na rin siya sa sahig para hindi na alog-alog. Posibleng dito natin ilagay para pababa dito. May pang clip naman ako dyan para dito ako nag-charge ng laptop. From power station going up dito sa saksakan na to, mas mabilis yung access ng pagsaksak ko ng mga gadgets ko at laptop. Lahat mo para man dito sa kabila, pero may balak naman ako dyan sa kabila. Tapos ito mga sapin ko, gagawa ko ng kabitan dito na tinatalian. Kasya naman. All good. Sige, dito ko na ikakabit. Okay, naikabit ko na siya ng maayos. Harap na lang. Yun.
Nice and clean. Ngayon, itong mga wire na to, tapos itong wire na to, kailangan to naka-snap dito. Oh my god, nabuhos lahat. Ito para sa mga wires. Check ko lang kung kakain. Boom! Kasya! Parang sinukat no? Ayan. Para hindi umaalog-alog. Para hindi lumalay-lay-lay-lay. Ganyan ang problema sa mga taong may OCD na gusto lahat perfect. Ang haba ng martilyo ko. Okay. Yan na, extension. Malinis. Tawagan nyo na akong perfectionist. Gusto ko yun. Ngayon, sasaksak na natin to sa likuran ng power station natin. Para wala nang dukot-dukot. Wala nang pahirapan sa buhay. Oo nga pala, dito sa loob ng van, gumagamit ng electric fan. Electric fan na yung mga napakamura lang na nabibili sa palengke. Yung napakahina kumonsumo ng kuryente. So okay na, na-install na natin ng maayos, malinis. Iniisip ko pa tong isa na mahaba, which is minsan kasi dito ako natutulog. By the way, ang dami kong extension Ito, may binigay pa sa akin extension dito si Antet. Si bahay ni Antet, yung jeep na bahay. Pinamana niya sa akin to. Pinamana nga ba o pinahiram? Basta sabi niya kasi pansamantagal Pero pag mag-cruise yung landas namin, kahit saan, isusoli ko na yun sa kanya. Ang iniisip ko naman, dalawa kasi yung fan na palengke electric fan namin. Tapos kapag natutulog dito sa van, hindi naman ako nag-aircon. Nagbubukas ako ng konting-konti na space na awang dyan sa bintana. Tapos nag-electric fan ako. Pero minsan, kapag tinatamad talaga ako na gusto ko talaga yung pagtuloy-tuloy yung biyahe, dito na ako natutulog mismo sa harapan. Tinutumba ko na lang. So, naglalagay ako ng electric fan dito. Kaya meron ako mga sabitan dyan. So, ang balak ko ay dito ko na ilalagay ito. Dito ko na banda ilalagay. Hindi na ako mag-iinarte sa mga saksakan dito. Basta ang gusto ko ay maging comfortable ako at hindi ako mahirapan kumilos sa loob ng van. Kasi hindi naman to van na bahay ko na to So dapat accessible sa akin ang lahat-lahat. Na hindi ako paikot-ikot para gawin yung mga kailangan kong gawin ba. Kung isaksak ko, hindi ako iikot doon, huhugot, hihila. Gusto ko kahit sa sulok ako dito sa maliit na van na to, ay may isasaksak ko yung lahat naman gusto kong isaksak. Dito ko to ilalagay. Para kahit yung may angkas, pwede mag-charge. Walang problema. Tara, kapitan natin to. Actually meron dyan rice cooker na maliit na pwede sa power station pero hindi namin ginagamit. Hanggat maaari, lutong sakalan talaga ang pinaglulutuan namin na hindi ko inaasa na porket may power station kasi tinitipid ko rin yung yung kuryente ng mga power stations natin. To dalawa yan. Hindi naman natin masasabi palagi na meron tayong basta hanggat maaari makapagtipid ng electricity ginagawa namin. Saka mas masarap magluto sa kalan, di ba? Bumuhos na naman ng malakas na ulan. All goods. Okay, naikabit na natin na maayos. Lalagyan ko pa yan ng support na clear tape na transparent na kapag kinabit hindi nahalata merong tape para hindi lumaylay. Pero so far, banat naman yan dahil nga naiipit ng mga clips. Dito ko pinatawid. Dalawa na yung linya dito. Pero dito sa ilalim dahil nga portable rice cooker. Ang gulo ng bahay ko! Dito natin ito isasaksak sa likuran. Meron yang dalawa na nakaabang para sa extension. Okay. There you go. Dalawa. All goods na yan. Over na yan.
Tsaka ang kagandahan dyan, hindi naman porket nakaandar yung power station natin is may linyang tumatakbo na kuryente dyan, wala. Kasi dito sa Bluetti is meron mga switch yan para sa mga USB options kung gusto mo siyang i-on. Sa AC naman, kapag umilaw tong AC, ibig sabihin may mga dumadaloy na kuryente dito sa ating mga extension na kinabit. So that's it, off na natin. Kung meron man akong tinitipid talaga na kuryente, itong malaking Bluetti, ang purpose nito is para doon sa editing ko. Tapos yung isa kong maliit na Bluetti na 1000 watts ay yun yung para sa mga ilaw kapag nakahinto tayo, at kung ano-ano pa mga ibang device na charge. For example, cellphones ng mga kasama natin, kasi syempre makikicharge talaga yung mga yan. So dun sa maliit 1000 watts. Pero dito, ito yung 1800 na hindi talaga to pwede magsaksak dyan para mag-charge ng mga cellphone. Isa pa palang concern, meron talaga akong malaking problema kay Watod. Kapag umuulan, nababasa yung flooring ko. Hindi ko alam kung bakit nagkaganito. Tumatagas dito eh. Ayokong ayun, nababasa eh. Feeling ko may problema to sa rubber dito sa loob na sumasalaw ng tubig, na siguro wala yan nung nabili to o kailangan palagyan. Sa mga nakakaalam dyan, Dodong Lagan, Call, ano pang magandang gawin para hindi tumagas yung tubig doon paloob, palabas lahat. Alam ko yung goma yan eh, may rubber yan na hindi sinama dyan eh, ganun talaga. Hindi naman to brand new binili, surplus to eh. So it's either kulang-kulang talaga. Pakabitan natin para hindi na nababasa yung flooring natin. Hindi naman lagi umuulan, pero hassle kapag umuulan. Okay, all goods. Naikabit ko naman lahat-lahat na dapat ikabit. Dito ko na muna tatapusin yung vlog natin. Gusto ko kasi next episode natin pag bumiyahe tayo, separate vlog na yun para hindi labo-labo. So magpe-prepare na ako dito. Haayusin ko to. May mga iwan ng mga gamit na hindi naman kailangan. Travel light tayo ngayon. At least sa bawat biyahe natin, natututo tayo. Araw-araw na meron tayong natututunan dito. Kasi